Ano nga ba ang diwang katutubo na nakapaloob sa panata na sa itim na Nazareno? Ilalahad diyan ni Xiao Chua sa Showtime, Ako ay Pilipino. Makasaysayang araw po, it's Showtime! Para sa ilang obispo mismo ng simbahang Katoliko, panatisismo, hindi, kaibangan ang lahat. Ang kaguluhan ng milyong-milyong katao upang makapagpunas ng panyo sa posisyon ng mahal na poong Jesus Nazareno na nagaganap ngayon mismo sa pista ng Quiapo, January 9. Ngunit, mas mauunawaan natin ito kung titignan natin ang ating sariling kultura at kasaysayan. Nang dumating ang mga mananakop na Espanyol, bakit gano'n na lamang ang pagyakap natin sa Katolisismo? Uto-uto ba ang ating mga ninuno? Liwanagin natin. Liban sa tinanggap na totoo ng mga Pilipino, ang katotohanan ng Ebanghelyo ni Cristo, nakita rin nila na ang Katolisismo ay kakikitaan ng pagkakahalintulad sa dati nilang pananampalataya sa bathala at mga anito. Ang pagpupunas ng panyo sa Nazareno upang kumuha ng kapangyarihan, maging paghawak at pagdala sa may sakit ng orihinal na kamay nito ay mayaalintulad sa practice tuwing Biyernes Santo. Kapag ibinababa si Kristo sa krus at inihihiga upang maging santo entero, lilinisin at pupunasan ng puon. At ang mga panyong ipinampupunas ay paghahati-hatian at ipapamahagi upang maging anting-anting na may potensya o bisa. Ang ginagawa sa patay na Jesucristo ay tila ginagawa rin natin noon sa mga sinaunang namatay. Mayroong tala ng isang ritual sa Cordillera kung saan ang isang taong namatay ay inuupo sa isang sangadi o sanggatsil at pinauusukan. Lalabas ang kanyang mga huling katas at iniipon ito sa isang plato sa ilalim ng sangadi upang inumin. Anumang kapangyarihan ng namatay ay naisasalin sa ganitong paraan sa mga buhay. Sa Visayas, ang bisa, potensya, anting-anting at kapangyarihan ay tinatawag na gahum. Hindi lamang medalyon o punong kahoy ang anting-anting. Marami sa mga ito ay tela. Biswal ang mga Pilipino dahil hindi naman tayo palabasa bago dumating ang mga Espanyol. Nagsasaysay sa pamamagitan ng mga sining at mga statue anito ng mga ninuno. Kaya ang paggalang sa anito ay nailipat sa imahe ng itim na Nazareno. Gayon din para sa Pinoy, mas marami, mas masaya. Kaya kahit na isang buong taon namang maaaring makita at lapitan sa loob ng simbahan ang mga original na bahagi ng imahe ng Nazareno, sama-sama pa rin, nakikisama pa rin ang mga namamanata upang humiling ng mga himala sa Nazareno. Kasama na ang mga usi at ang mga epal na politiko. Kailangan bongga. Mula sa labas, akalain mong magulo at hibang ang posisyon ng Nazareno. Pansinin mabuti na kahit milyong katao na ang nagkakagulo, wala halos lubhang nasasaktan liban sa mga baguhan na nasasagasaan o nababalya. Pansinin maging kapag may nahimatay, maayos na umaalon ang mga ito papunta sa tabi ng kalsada at mga mediko. Ito ay dahil may sariling kultura at wika ang mga namamasan na dapat munang matutunan kung ikaw ay sasama sa posisyon. Ayon kay Dr. Lars Raimundo Baldo, historiador at deboto ng Nazareno, ang tawag sa paghila ng lubid ay andas mula sa salitang Kastilang anda. Ang salitang hila ay nangangahulugan ng paglalagay ng tali sa baywang. Iniiwasan din ang tinatawag na pang-otso ng lubid. Delikado ito at maaaring maipit ang mga deboto. Kapag lagi tali ng andas, pangitain daw ito na mahirap na buhay. Bottom line, ang lipunang Pilipino ay parang pistahan ng Quiapo. Magulo nga at mahirap, ngunit masaya at may kaayusan pa rin. At sa huli, mga survivors pa rin ang mga deboto. Kaya sana bago natin tingnan ang kultura natin at tapihin ito bilang kabobohan, tumingin muna tayo sa lente ng sarili nating kultura at pananaw. Ako po si Xiao Chua para sa Telebisyon ng Bayan. And that was Xiao.